Madaling araw, isang malakas na yanig ang naramdaman nitong si Warren na agad na gumising sa kanya. Kung sana'y napansin pa niya ang marahang paggalaw ng ilaw kaya agad siyang napabangon. Paglabas ng kwarto ay sumalubong sa kanya si Aling SP. Nay, lumilindol yata. Oo nga anak eh. Agad napasilip itong si Warren sa labas ng bahay. At napansin niya ang ilang mga tao na naglabasan at nagsisigawan. Agad niyang hinanap ang kanyang cellphone para i-check o kumpirmahin ang mga pangyayari. Nagulat siya nang makita ang mga sunod-sunod na post sa Facebook patungkol sa magnitude 7 na lindol sa Lucena. Magliliwanag na ang mga sandaling iyon, kaya naman marami na rin ang gising na. Maya-maya lang ay nag-message na rin itong si Nasty sa kanilang GC. Keep safe mga tol, wika nito. Sa mga sandaling iyon ay isang malaking bitak sa lupa ang lumitaw sa ibabaw ng isang cave system sa isang maliit na sitio sa Lucena. Nagliliparan pa palabas ng malaking crack sa lupa ang ilang mga paniki na mula sa mahabang kuweba kung saan ay nakapalibot sa butas na ito ang mga lokal. Ilang oras ang lumipas ay nagdatingan na ang mga sakyan ng mga kapulisan at ng NDRMMC. At pagbaba sa sakyan ng mga otoridad ay agad binugaw ng mga ito ang mga nakikiusyoso. Alam niyo nang delikado, ngayon pa talaga kayo na curious. Magsiuwi na po kayo, wika ng isa sa mga pulis. Agad pumalibot ang team ng mga nag-iimbestiga sa lugar. Ilang mga geologists ang pinadala ng P-box para tignan ang nasabing bitak ng lupa. Ilang mga dalubhasa ang nagtataka na bakit tila paikot ang nasabing crack. At dahil katatapos lang ng pagyanig ay hindi pa nila maaaring lapitan ng butas. Lalo na makuna nito ng imahe gamit ang drone. Hindi sila makapaniwala sa itsura nito. Agad namang kumalat sa social media ang itsurang iyon ng butas. At agad din kumalat ang mga haka-haka na baka likha ito ng kung anong masamang puwersa o isa itong masamang pangitain. Ganong balita din ang narinig nitong si Nasty sa radyo habang nasa biyahe papuntang Moonlight. Nakaramdam siya ng di maganda sa mga kumalat na haka-haka, bagaman wala namang nakakatiyak ng mga ito. Pagdating sa Moonlight ay nakasalubong naman niya na papaalis itong si Virgie. Nagulat siya na nasa Maynila na pala ito. Hindi naman kasi ito nagre-reply sa mga chat niya. Virgie, wika niya. Nandito ka na pala. Bagaman bahagyang napalingon, ay inistab nitong si Virgie, itong si Nasty. Dahilan para mapakamot siya ng ulo. Pagdiretso niya sa opisina, natanong niya tuloy si Melody kung bakit tila nga galit itong si Virgie. Sino ba namang hindi kasi magagalit kung binabaliwala mo? Di ba ilang araw na siyang humihingi ng tulong sa'yo patungkol sa kasong hawak niya sa Baguio. Sa winiga ngayon ni Melody ay napaisip itong si Nasty at doon ay naalala niya nga na may nabanggit sa kanya itong si Virgie na sitwasyon niya sa Baguio dahil nauwi ito sa pagkakatuklas niya ng gawain ng isang sindikato sa lugar. Oo nga, alam naman natin na may kakayahan niyang si Virgie, pero alam naman natin insan na sa larangan lang naman ng supernatural yun. Isa pa, babae pa rin siya. Kaya naman maaari pa rin talaga siyang mapahamak kung hindi niya alam kung sino ang pwede niyang masagasaan doon. Ito ang muling wika ni Melody. Kaya naman muli na namang napaisip itong si Nasty dahil alam niyang tama ang kanyang pinsan. Pero tuluyan na nga umalis itong si Virgie kahit gusto niya pa sana itong kausapin muna. Hay, paano naman kayo makakapag-usap niyan kung iniiwasan niya ako? Saan pala papunta yun, insan? Tanong nitong si Nasty kay Melody. Binigay ko na muna sa kanya yung isang nakahang na kaso dyan sa Las Piñas. Nagpa-follow up na kasi si Mr. Cuevas. Sa binika ni Melody ay napatigil itong si Nasty.
Pangilang pagbilog na ba ng buwan sa katapusan? Tawagan mo si Virgie, pigilan mo muna. Sabihin mo na hintay na lang natin ang ikatlong pagbilog ng buwan. Yun lamang ang tamang pagkakataon para masolusyonan ang kaso dyan sa Las Piñas. Hindi yan basta-basta. Sige na nga. Tsaka ilalay na po na lang din to sa mga urgent natin. Wika nitong si Melody. Inilapit kasi sa Moonlight ang isang di pangkaraniwang kaso ni Mr. Cuevas, kung saan ay halos araw-araw daw nag-i-sleep paralysis ang anak niyang si Jovan. Nag-aalala siya para dito. Patuloy ang pagbagsak ng katawan nito dahil sa kakulangan ng tulog at kawalan din ng ganang kumain. Palaisipan ng mga bagay na ito sa mga detectives dahil alam din nilang hindi pangkaraniwan ang pinagdadaanan nitong si Jovan. Pero sa ikatlong pagbilog ng buwan, kung saan mas lalong malakas ang puwersa ng dilim, ay naroon na mas mainam itong harapin. Pagaman naroon ang pag-aalinlangan nila dahil alam nilang delikado iyon, lalo na sa kalagayan ni Jovan. Dahil alam nilang napoposes ito nang hindi nila malamang itim na puwersa. Samantala habang nagtuturo naman itong si Warren ay naramdaman niyang nagbabibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. At ang tingnan niyang mensahe ay message pala ito ni Nasty sa kanya. At hindi lang si Warren ang nakareceive ng mensahe ngayon, kung hindi ang buong grupo, kung saan isang meeting din ang isinet nitong si Nasty sa agency para nga pag-usapan ang kanilang mga gagawing hakbang. Kinagabihan sa Moonlight. Tatlong nabuong tsuri ko sa crack sa Lucena, human-made, sinkhole, at ang supernatural. Entrada nitong si Nasty, natural occurrence ang sinkhole at malamang lumabas ito after ng lindol. Kaya may tendency sinkhole nga ito. Wika nitong si Carmela. Pero hindi pa rin natin siya pwedeng i-consider na sinkhole dahil isang malaking crack lang naman ito. Wika naman itong si Jasmine. Lalo tuloy na patitig ang grupo sa imahe ng nasabing crack na nasa projector. Nagkakatinginan din sila. Tsaka may nabasa akong news kaninang umaga lang. Until now daw hindi pa rin masukat ng mga otoridad ang lalim ng crack na yan dahil hindi ito madetect ng ground radar ng P-Box. Wika naman itong si Kennedy. Ibig sabihin ay napakalalim nito. Tanong naman itong si Warren. Ganun na nga at sa tingin ko ay hindi ito pangkaraniwan. Tugon naman nitong si Nasty. Kung hindi na kayang alamin ng otoridad ang mga bagay behind that, siguradong hindi na nga ito pangkaraniwan. Muling wika nitong si Warren. Teka, asan nga pala si Virgie? Tanong nitong si Kennedy. Napatingin tuloy ang lahat kay Nasty. Ilang araw na kasi nagtatampo sa akin yun eh. Hindi ko nasamahan sa Baguio. Hayaan nyo yun, mawawala rin yung inis nun. Naku Nasty, wag mo namang awayin. Baka mamaya mag-resign sa'yo yun. Muling sundot nitong si Kennedy na nakangisi pa. Sige, chat ko na lang mamaya. Samantala sa Lucena sa mga oras ding iyon ay unti-unti pang nadadagdagan ang laki ng butas. Bahagya pang nabibitak ang ilang bahagi ng lupa na iyon din naman ang lumirehistro sa monitor ng provincial branch ng P-Box. Agad nagbaba ng warning ang mga otoridad sa LGU para sa kaligtasan ng mga naninirahan sa paligid ng butas. Sa kalagitnaan naman ng meeting ng detectives ay pare-pareho silang nakareceive ng NDRMMC text patungkol sa muling paggalaw ng lupa sa Southern Luzon. Agad nagbukas ng TV itong si Nasty at tumambad sa kanila ang footage ng marahang paglaki ng bitak na kanilang binabantayan. Hindi siya lumalaki pero humahaba at hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung gaano ito kalalim ayon sa DOST at may tendency daw na matulad ito sa bitak na lumitaw sa Africa na pwedeng maging dahilan ng pagbabago ng geographical factors ng lugar. Pero kaakibat daw nito ang malaking panganib dahil nga sa banta ng lindol at mga landslides. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa bitak na lupa, wag naman sana. Muling wika nitong si Warren at napatingin tuloy ang lahat sa kanya. Samantala sa mga sandaling iyon ay nakatutok din itong si Virgie sa balita. Alam niya rin kasi sa kanyang sarili na hindi ito pangkaraniwan. Nang i-check niya ang kanyang phone ay napansin niya ang chat ni Carmela. Alam niyang hinahanap siya ng grupo
Pero naiinis pa rin kasi siya kay Nasty, kaya naman hindi niya na muna ito isinin. Pero sa kabila nito, ay agad niyang inihanda ang kanyang sarili at mga gamit dahil nararamdaman niya na pupuntahan nila ang Lucena. Hihintay na lamang niya ang go signal ng mga kasama at saka siya magpaparamdam. Sa totoo lang, kahit pilit niyang inaalis ang nararamdaman niya kay Nasty na gusto niya ito, ay hindi pa rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Parang may mali. Kaya naman naiinis siya kapag ini-ignore siya nito. Nagtatantrums lang naman ako. Nalipas din ito. Wika niya sa kanyang sarili. Natapos ang meeting sa gabi ngayon, pero wala pa silang isinet na schedule para magtungo sa lugar. Kailangan muna nilang i-monitor ang mga pangyayari. Isa pa'y delikado rin sa lugar na iyon kung pupunta agad sila dahil nga may mga banta pa ng pagyanig. Sa gabi ding iyon ay umabot na sa ilang kabahayan ang crack dahil sa patuloy nitong paglaki, bagaman nailikas na ang ilang mga naninirahan dito. Sa isang kalsada kung saan natutulog ang isang palaboy nang magising ito dahil sa marahang pagyanig. At nagulat siya na nasa tabi na pala niya gumagapang ang bitak sa lupa. Agad siyang napaiktad at napaatras sa takot. Pansamantalang tumigil ng pag-uga ng lupa. At dito ay titig na titig ang palaboy sa malaking crack sa lupa. At maya-maya lang ay nakarinig siya ng sigaw. Ito'y hindi kalayuan sa kinalalagyan niya. Dahilan para tunguhin niya ito. At laking gulat niya ng isang malaki at itim na nilalang ang may bitbit sa kakilala niyang tricycle driver na si Gudo. Bahagya siyang napatago sa isang basurahan para hindi mapansin ng nilalang. Patuloy ang sigaw nitong si Gudo nang sakmalin ang mukha nito nang may bitbit sa kanya na hindi maipaliwanag na itsura. At dito'y nawalan ng malay itong si Gudo. Takot na takot ang palaboy sa kanyang nakikita, lalo na nang pumasok ito sa bitak ng lupa kasama si Gudo. Halos takasan ng kaluluwa sa takot ang palaboy at mabilis na nilisan ng lugar. Kinaumagahan ay bumungad sa mga taong napadaan ang abandonadong tricycle ni Gudo. Agad dumating ang mga kapulisan sa lugar para mag-imbestiga dahil ayon sa pamilya ni Gudo ay hindi ito umuwi kagabi. Halos himatay na ang asawa nito dahil sa pag-aalala. Misis, kumalma kayo. Hindi ba naman natin alam kung ano nangyari sa asawa niyo? Sa tingin niyo ba, iiwan niya lang ang tricycle niya na nakatiwangwang na ganyan, na nakabukas pa ang headlight, tapos sabihin niyo walang masamang nangyari? Oo nga po, misis. Pero kailangan pa naman natin kumalap ng ebidensya para magkaroon tayo ng lead. Parang awa niyo na, sir. Hanapin niyo po ang asawa ko. Pakiusap ng asawa nitong si Gudo. Maya-maya lang ay lumapit sa kanila ang palaboy. Ito ang nakasaksi ng mga pangyayari. Nakita ko po. Agad na patingin sa kanya ang mga investigador at ang may bahay nitong si Gudo. Alin? Sino? Saan? Asan siya? Natatarantang tanong ng asawa nitong si Gudo na si Melba. Diyan po. Diyan o, sa butas. Turo ng palaboy sa crack na di kalayuan sa kanila. Pagaman may pagdududa dahil sa ideya nga na may diferensya sa pag-iisip ang palaboy, ay napilitan na rin magtanong ng mga kapulisan dito. Kahit pabahagyang natatawa ang mga ito. Anong nakita mo? Agad na tanong ng isang pulis. Halimaw. Halimaw po. Halimaw ang kumuha kay Gudo. Sa winika ng palaboy ay tuluyan ng nagtawanan ang tatlong mga pulis. Naku sir, wala tayong mapapala dyan. Wika pa ng isa sa kanila. Pagaman ganon ay patuloy pa rin na nakikinig ang hepe sa nasabing palaboy. At sa kabila rin na may pagdududa ay napalapit naman itong si Aling Melba sa kanya. Totoo bang sinasabi mo? Muling tanong nito. Opo. Halimaw po ang kumuha kay Gudo. Hindi ako nagsisinungaling. Muling nagkatinginan ng mga pulis dahil dito. Sa umaga rin iyon ay nakasama sa headline ng mga balita ang disappearance nitong si Gudo. Malapit nga sa crack na agad ding napakinggan nitong si Warren habang nag-aayos ng gamit. Napako ang paningin niya sa TV na napansin ng kanyang nanay SP. Biyernes naman ngayon, di ba? Bakit hindi niyo papuntahan bukas?
Alam ko na kailangan kayo sa lugar na iyon, anak. Patuloy na wika nito. Hindi naman agad nakaimik itong si Warren, pero nilalaro sa kanyang isipan ang sinasabi ng kanyang ina. At sa tingin niya ay tama nga ang hinala nila na may kababalaghang nangyayari o nagaganap sa nasabing crack. Agad sinend ni Warren sa GC ang narinig na balita na agad din namang nakita ng mga kasama. Alam ng bawat isa na walang oras na dapat masayang dahil nakakatiyak na sila sa mga pagkakataong iyon na kailangan na ng tulong ng lugar. At kung hindi nila ito bibigyang pansin agad, ay baka lumala ang sitwasyon. Madaling araw ang kanilang schedule ng pag-alis dahil kinakailangan pa nilang ihanda ang kanilang mga pangangailangan sa misyong ito. Pero sa kalagitnaan ng gabi, isang inosenteng buhay na naman ang muling kukunin ng halimaw sa ilalim ng lupa. Si Kaloy, isang magsasakang napadaan malapit sa crack. Sa 12 AM call time nila ay naroon na ang lahat. Alam nitong si Nasty na nabasa ni Virgie ang usapan sa GC patungkol sa pagtungo sa Lucena. Bagaman hindi siya umaasa na susulpot ito. Pero nagbabakasakali pa rin siya. Ano? Wala pa ba si Virgie? Pakatangkaliin na tayo ng sobra niyan. Wika nitong si Kennedy. Alam ng lahat na may tampuhan sa pagitan nitong si Virgie at Nasty. Kaya naman hindi na rin sila umaasa na sama ito sa kanila. At ilang minuto pa ay tuluyan nang nagpasya itong si Nasty na umalis na. Tara na, malungkot na wika nito. Nang isang tunog ng motor ang narinig nila, si Virgie. Agad na patakbo itong si Nasty papalapit dito. Sabi ko na hindi mo kami matitiis. Wika nito na nakangiti. At pagalis ng helmet nitong si Virgie ay nakangiti rin naman ito. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya naman dapat idamay ang kanyang mga kasama sa tampo niya kay Nasty. At isa pa, hindi basta-basta ang lakad nilang iyon. Kaya naman mas mainam kung kumpleto ang grupo. Hindi ko naman kayo matitiis wika nito. At doon ay nagsigawan silang lahat. Ito kasi, sabay bato kay Nasty nitong si Carmela. Aray naman, oo na. After natin sa Lucena, samahan ko na siya. Che, nakairap na wika naman nitong si Virgie. Dito ay muling nagtawanan ng grupo. Pero may iba tayo. Iba talaga ang pakiramdam ko sa sitwasyon sa Lucena. Hindi ito magiging madali para sa atin. Wika nitong si Virgie. At sa winika niyang iyon ay nagseryoso ang lahat. Dahil tulad nitong si Jasmine, kapag kinutuban nitong si Virgie, ay tiyak na may mangyayari. Doon ay muli na naman silang nagkatinginan. Pero alam nila sa kanilang mga sarili na makakaya nila ang misyong ito. Mainit na ang dampi ng araw sa balat ng makarating sa lugar ang grupo, kung saan isang checkpoint ang sumalubong sa kanila. Saan po kayo? Tanong ng isang pulis. Hindi nila pwede sabihin sa sitio Barila sila magtutuko kung nasaan ang crack dahil alam nilang off limits ang lugar na iyon. Sa Curacao po kami sir, wika nitong si Nasty. Ang Curacao ay ang bayan matapos ang Lukon kung nasaan ang Barila. Kung doon ang punta nyo. O sige na, wika ng pulis. Salamat Chief, tugon naman itong si Nasty. Pagdating sa crossing, imbis na sa daan patungong Curacao, ay ipinasok ni Kennedy sa isang masukal na lugar ang kanilang van. Dahil nga may harang na ang daan patungo sa Lukon. At huminto sila sa isang sitio malapit sa sitio ng Barila. Nang sa ganun ay makaiwas din sila sa mga otoridad dahil tiyak na may nagbabantay dito. Sa likod ng isang malaking punong akasya kung saan hindi agad natatanaw ang napili nilang lugar. At hindi pa man sila nakakababa ng kasakyan ay agad nakaramdam itong si Jasmine ng itim na presensya. Bakit Jas? Agad namang tanong ni Warren sa kanya. Madami sila. Agad na wika nito na ikinagulat ng grupo. Paanong marami? Tanong naman itong si Nasty. May kolonya sila sa ilalim ng lupa. Una hindi nila maintindihan ang ibig sabihin nito. Pero unti-unti nila itong naiisip. Parang mga langgam. Kaya naman inihanda nila ang kanilang mga sarili. Kanya-kanyang bitbit sila ng mga sandata. Dahil tiyak na magiging pisikal ang labang ito. Agad nilang tinungo ang sitio ng Barila. At napatigil sila nang madaanan nilang isang grupo ng mga tao. Dahil tiyak nasisitahin sila ng mga ito
Pero laking gulat nila na biglang sumulpot sa kanilang likuran ng isang babae. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo dito? Tanong nito sa kanila. Pare-pareho silang hindi nakatugon at nagkatinginan na lang. Naliligaw po kasi kami. Agad na wika nitong si Nasty. Ngayon pa talaga kayo naligaw? Ipinagbabawal ang lugar na ito sa kahit sino. Dahil kahit anong oras ay pwedeng lumindol. Kaya lisanin nyo ng lugar na ito. Baka madisgrasya pa kayo. Sa pananalita ng babae ay napagtanto nila na bahagi ito ng grupo na nag-aaral sa lugar o nag-iimbestiga. Lalo't nakaukit sa damit nito ang DOST. Maya-maya lang ilang kapulisan pang lumapit din sa kanila at nagulat din ang mga ito na meron pang sibilyan sa lugar na iyon. Ano ba kayo napadpad dito? Napakadelikado rito . Nagtataka nga rin kami, Chip . Parang iba na yung dinadaanan namin. Nasiraan kasi kami ng sasakyan. Naghahanap sana kami ng talir. Uwi ka naman itong si Kennedy. Sa narinig na iyon sa kanila ay napakamot na lang ng ulo ang mga pulis. Hindi makapaniwala ang mga ito. Nasan ba yung sasakyan nyo? Tanong ng isa. Nandun lang po sa dulo. Turo naman ni Warren. Mabilis ang paggapang ng oras. Kaya naman agad nagbanta ang pagdilim sa paligid. Wala kayong makikitang talir dito sa Lukon. Kaya mas mainam na magpalipas na lang muna kayo ng gabi dito. Delikado na. Manghiram na lang kayo ng tent dyan sa mga taga-DOST. Muling wika ng isang pulis. Doon ay bahagyang napangiti sila. Dahil tila pumapabor sa kanila ang sitwasyon. Kailangan nilang manatili sa gabing iyon. O ito tento, doon na kayo pumesto malapit sa elementary. Sobrang delikado ngayon kaya pakiusap lang. Huwag na kayo magpalisaw-lisaw pa. Ito ang bilin sa kanila ng babaeng miyembro nga ng DOST na nagngangalang Mina. At kung nagugutom naman kayo, meron din doon sa post namin. May mga food pack doon. Maraming salamat po sa inyo. Wika nitong si Justin. At napatango na lang ito sa kanila bilang pamamaalam. Matapos mailagay ang kanilang mga gamit sa kanilang tent, agad din silang kumain. Kahit meron naman silang mga dalang pagkain. Nang sa ganun ay hindi sila mahalata. At isa pa ay kailangan nga rin nilang magmasid-masid sa lugar. Dahil alam nilang nagbabadya pa rin kahit anong oras ang panganib. Lalo na't may mga tao na kasama nila. Nang biglang gumulantang nga sa kanila ang isang sigaw. Umaalingaw-ngaw ito. At napatingin sila sa hindi kalayuan kung saan ito nanggaling. Nakita nilang nagtatakbuhan ng ilang mga taga-DOST at ilang pang mga kapulisan. Tumambad sa kanilang isang baril na nakalapag na lamang sa lupa. Mga tugong papalayo. At kahit off-limit sila, ay napilitan ng mga detectives na pumunta dito. Sinamantala nila ang pagkakataon. Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito. Wika na itong si Warren sa mga pulis at sa mga taga-DOST. Mapapahama kayong lahat. Agad namang lumapit ang isang pulis sa kanya. Bakit sino ka ba? Mahirap pong ipaliwanag, Chip. Pero hindi kakayanin ang baril nyo ang nananahan sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman itong si Mina. Gaya ng sinabi ko, mahirap ipaliwanag sa inyo. Pero kinakailangan nyo ng lisanin ng lugar na ito sa madaling panahon. Kung ayaw nyong mapahamak, patuloy pa nitong si Warren. Uy kayo huwag nyo kaming ginugood time. Subukan nyo lang talaga. Wika naman ng isa pang pulis. Sir, mukha ba kami nag-good time? Hindi na po biro ang lahat. Nasa ilalim na ng lupa ang kasama nyong pulis. Wika naman itong si Nasty. Opo sir, hindi po tao ang kalaban nyo dito. Halimaw. Wika naman ni Jasmine. Napakamot naman ng ulong mga pulis sa kanilang mga naririnig. At takang-taka naman ng mga taga-DOST. Hindi namin kayo maunawaan, ano bang pinagkasabi nyo? Wika pa ng isang taga-DOST. Ang pagkawala ng tricycle driver, ng magsasaka. Tingin nyo pang karaniwan lang lahat yun? Nakikiusap po kami sir. Lisanan nyo na po ang lugar na ito. Wika naman ni Carmela. Kung gusto nyong umalis, kayo ang umalis, hindi kami. Galit na wika ng isa pang pulis. Hanggang sa makarinig silang lahat ng isang malakas na ungol na sa tingin nila ay hindi pang karaniwang nilalang. Ungol na tila nagmumula sa isang dambuhalang halimaw. Dito ay nagulat na kahit ang mga pulis. At ang mga taga-DOST ay nagtakbuhan na pabalik sa kanilang tent. Ipaliwanag niyo sa akin ang lahat. Tanong nitong si Mina sa kanila. Narito kami para hanapin ang nag-aasik ng lagim. Wika nitong si Warren. Kaya ng sinabi namin kanina,
Hindi sila pangkaraniwan. Pagpapatuloy pa nito, sasama ako sa inyo. Wika nitong si Mina na ipinagtaka nila. Bakit? Delikado. Naniniwala ako sa inyo. 3 taon na nakakaraan nang mawala rin sa lugar na ito ang aking nobyo, si Benji. At alam ko na may kinalaman ng pangyayari ngayon sa nangyari sa kanya. Sa binigyan ngayon ni Mina ay nagkatinginan sila. At sa tingin nila ay kailangan nilang tulungan ito. Agad nilang inihanda ang kanilang mga sarili at inayakbang ang mga paa kung saan ay sinundan nila ang mga patak ng dugo patungo sa ilalim ng lupa. Sumama sa kanila ang 3 pulis. Sa paniniwala ng mga ito, natotoo ang kanilang mga sinasabi. Pagdating malapit sa butas, ay naroon agad ang kanilang pag-aalala dahil sa lalim ng kanilang bababaan. Kumpleto sa gamit ng mga detectives, maging itong si Mina. Doon ay nagkatinginan na lamang ang mga pulis. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Huwag niyo sabihing bababa kayo dyan. Tanong ng isa sa mga ito. Sir, wala pong ibang paraan kung hindi gawin ito. Wika ni Mina na nangingilid pa ang luha dahil sa pag-asang malaman niya ang pulot dulo ng pagkawala ng kanyang boyfriend. Napatango naman itong si Warren at ang iba pang mga kasama bilang pagsang-ayon kay Mina. Matapos maihanda ang mga gamit at maitali ng maayos ang mga rapel, ay isa-isa na silang bumaba. Wala namang nagawa ang mga kapulisan kung hindi sumunod na lamang bilang pagmamalasakit na rin sa kaligtasan ng kanilang mga kasama. Pagbaba sa butas ay hindi nila alam kung saan sila magtutungo sa dami ng daanan. Pero agad na itinuro ni Jasmine ang daan. Narito sila. At pagkabanggit ay isang napakalakas na atungal ang narinig nilang lahat. Napahawak tuloy ng mahigpit sa kanilang mga barilang mga kasama nilang pulis. Agad na inayakbang ni Mina ang kanyang mga paa. Nagmamadali ito. Dahilan para mapasunod na rin sa kanya ang iba pa. At nasa likuran naman nila at nagmamasid na lamang ang mga kapulisan. Hawak ni Nasty ang isang portable bolo bilang depensa. Gayon din itong si Kennedy. At hawak naman itong sina Carmela at Virgie ang mga baseball bat. Sa lalong paglalim ng kanilang kinalalagyan ay lalo naman silang nakaramdam ng hindi maganda. Ilang mga anino ang napansin nilang sumusunod sa kanila. Biglang napahinto itong si Jasmine dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. At agad namang napatakbo itong si Virgie at lumapit sa kung saan naroon ang sa tingin nila ay anino ng isang nilalang. Virgie! Sigaw ni Warren. Pero agad din namang napahinto itong si Virgie nang sumalubong sa kanya ang kahindik-hindik na itsura na isang nilalang. Hindi nga ako nagkamali. Mga hunyango sila. Wika ni Virgie. At agad itong sinugod ang humarang sa kanyang harapan. Pero bigla itong naglaho. Hindi naman halos makagalaw itong si Mina sa nakita. Kasabay naman ang biglang pagpapaputok ng baril ng mga pulis kung kailan wala na ang nasabing hunyango. At agad namang inawat itong si Warren ng mga kapulisan. Huwag niyong sayangin ang bala niyo. Wala na siya. Sa muli naman nilang paghakbang ay nakaramdam sila ng pag-uga ng lupa. Binalot sila ng takot dahil nasa ilalim sila. Naroon ng isipin na baka gumuho at madaganan sila. Sa tingin ko may kinalaman ng mga hunyango sa paggalaw ng lupa. Wika ni Carmela. Baka unti-unting nawawala ang tibay ng pundasyon ng lugar na ito dahil sa pagbuo nila ng kolonya. Alam nilang tama ang sinasabi nitong si Carmela, kaya naman wala na silang sinayang na oras pa. Agad nilang sinundan ng daan na tinahak nang nakita nilang hunyango at kailangan nilang magmadali kung ayaw nilang malibing sa kanilang kinalalagyan. Hanggang sa mapahinto sila dahil tumambad sa kanilang isang bangin. At sa ilalim nito ay nakakarinig sila ng ingay. At nang kanilang silipin ay tumambad sa kanila ang daan-daang mga hunyango na abala sa kanilang mga ginagawa. Pare-pareho silang napahinto at nanahimik dahil tiyak ng papahamak sila kapag nakita sila ng mga ito. Pinigilan din nilang mga pulis na agad sanang magpapaputok ng baril. Huwag po. Hindi natin kakayanin ang dami nila. Hahanap tayo ng pagkakataon. Wika ni Warren sa mga ito. Agad silang nag-usap-usap para sa kanilang susunod na hakbang. Nang mapansin nilang nawawala
Itong si Mina. Nasaan si Mina? Agad na tanong nitong si Warren. Nandito lang yung kanina. Tugon naman itong si Kennedy. Hanggang sa makarinig sila ng iyak galing sa isang madilim na kuweba. At nang puntahan nila ito, tunay na abutan nila ang nakaluhod at umiiyak na si Mina. Paglapit nila rito ay napansin nila ang isang kalansay sa tabi nito na may suot pang uniforme ng DOST. Alam nilang ito ang boyfriend ni Mina. Kaya naman ganun na lamang ang hagulgul nito. Hinimas ni Jasmine ang likod at marahang itinayo. Masakit para kay Mina ang nangyari. At nasa ganong tagpo sila nang marinig nilang mga putok ng baril sa labas ng kuweba. Agad inagaw ang pansin nila at mabilis din silang lumabas. At doon ay nakita nila na sinusugod na pala ng mga hunyango ang mga kasama nilang pulis. Hindi agad sila nakalapit dahil sa patuloy ang pagpapaputok ng baril ng mga pulis. Baka sila tamaan. Kitang-kita ng dalawang mata nila kung paano tangkayin ng mga hunyango ang tatlong pulis. Kailangan natin gumawa ng paraan, wika ni Nasty. Pero hindi naman tayo pwedeng sumugod dahil madami sila, wika naman ni Carmela. At siguradong nakamasid din sila sa mga kilos natin, wika naman itong si Virgie. Pansamantala silang namalagi sa kuweba para makatiyak ng kaligtasan at dito'y nagplano na rin sila ng kanilang gagawin hanggang sa mapansin nila ang mga tunog ng hunyango na dumadaan sa labas ng kuweba at nang silipin nila ang mga ito. Kitang-kita nila na may bitbit na mga tao ang mga ito na malamang ay galing sa ibabaw ng lupa. Lalo silang nakaramdam ng pag-aalala. Hindi para sa mga sarili, kung hindi para sa mga pwede pang maging biktima. At maya-maya lang matapos silang magplano, ay unang lumabas itong si Kennedy. Ito'y para tignan kung anong itsura meron ang kolonyang itinatayo ng mga hunyango. Kailangan niya itong pag-aralan. Nang sa ganun ay pagbalik niya sa kuweba ay maipaliwanag niya sa mga kasama. Pagapang siyang lumapit at nakarating dito. Napansin niyang tila palasyong binubuo ng mga ito at pagbalik, gamit naman ng mga dalang dinamita ay naisipan nilang ilagay ang mga ito sa tila 4 na malalaking poste o pundasyon na nakapaligid sa kolonya. Wala silang pwedeng gawin kung hindi iyon lamang, pero bago pa nila isinagawa ang pagpapasabog para tuluyan ang gumuho ang lugar at matabunan na lamang ang mga hunyango ng buhay, ay kailangan muna nalang hanapin ang mga katawan o ang mga pulis kung buhay pa ang mga ito. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila sa kanilang pinanggalingan ay tumambad ng mga ito na wala ng mga buhay. Kailangan natin silang iuwi. Hanapin sila ng kanilang mga pamilya, wika nitong si Mina. Oo, tugon naman itong si Warren. Inilagay muna nila sa kuweba ang katawan ng mga ito. Kaya naman hinatak nilang mga ito hanggang sa bukana kung saan sila pumasok. At agad din silang bumalik sa pinakaloob ng kuweba. Ginawa na lang lookout ang dalawang babae, si Jasmine at si Carmela, at itong si Virgie, Warren, Nasty at Kennedy. Ang naglagay naman ng mga dinamita sa 4 na poste ng kolonya. Bahagya pang nahirapan itong si Virgie dahil inilalagay niya pa ito sa mas magandang pwesto nang sa ganun kapag sumabog ay talagang matitibag. Ito naman ang lapit ni Nasty sa kanya para tulungan. Napatingin na lamang itong si Virgie sa kanya at bagyang napangiti. Matapos mailagay ang lahat ng dinamita at nang sila'y pabalik na kung nasan itong sina Jasmine at Carmela, ay agad na sumunod sa kanila ang napakaraming mga hunyango. Pinagmamasdan lang pala ng mga ito ang kanilang kilos. Kaya naman agad silang napatakbo dahil sa wala naman silang laban sa mga ito. Nakalayo naman sila pero sumalubong naman sa kanila ang ilan pa. Nagkatinginan na lang sila dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kasama na nila sa mga sandaling yun itong sina Jasmine at Carmela. Nang iangat nitong si Jasmine ang kanyang dalawang kamay at pabagsakin ang mga stalactites na nasa kisame ng kuweba. At tinamaan ng mga ito ang papalapit sa kanilang mga hunyango. Lasog-lasog ang katawan ng mga ito. Pero sa kabila nun ay may mga ilan pa rin nakalapit sa kanila. Pero sumabay sila sa mga ito at may mga ilan din silang napatumba gamit ang kanilang armas, bagaman sila ay nasusugatan. At itong si Nasty ay malala ang sugat sa kamay. Hindi naubra pa ang kanilang mga gamit
dahil lalong dumadami ang mga hunyango. Napapagod na rin sila. At maging itong si Jasmine at Virgie ay hindi na alam kung sino ang uunahin na gagamitan ng kanilang kapangyarihan. Kaya naman naisip na lang nitong si Warren na kunin ang natitira pang 2 dinamita sa kanilang bag. Wala silang ibang choice kung hindi sindihan ng mga ito at ihagi sa kumpol ng mga hunyango. Pero aksidenteng sa malapit na bahagi lang ito nahagis ni Warren at nang tuluyan itong sumabog ay natipag ang kanilang inaapakan. Sabay-sabay silang lumusot at dumausdos sa butas na gawa ng dinamita. Nagpagulong-gulong sila hanggang sa mapadpad sa iba pang bahagi ng cave system. At sa pagguho naman ng lupa ay nadaganan din ng iba pang mga hunyango. Pero alam nila na nananatiling nakatayo ang kolonya. Hindi pa man nakaka-recover sa mga natamong sugat ay agad nagdesisyon itong si Warren na bumalik para sindihan ang mitya ng mga kinabit nilang dinamita. At napayakap na lang sa kanya si Jasmine dahil nag-aalala ito. At nang malapit na siya sa kolonya ay sumalubong sa kanya ang ilang mga hunyango. Umusob ang mga ito sa kanya pero biglang huminto na ikinagulat niya at napatingin na lamang siya sa kanyang likuran na naroon pala si Jasmine. Agad namang sinindihan nitong si Warren ang mitya habang hindi pa nakakagalaw ang mga hunyango. Matapos ay agad nilang nilisan ng lugar dahil siguradong mapapahamak sila kung aabutan sila. At pagtalo nila sa isang butas patungo sa mga kasama, doon ay narinig na nila ang 4 na malalakas na pagsabog. Pero laking gulat nila nang muli na namang gumuho ang kanilang kinalalagyan. At doon ay natabunan na sila ng mga lupa. At sa tingin nila ayun na ang katapusan nila. Ilang mga saglit ang lumipas at ginising na lamang sila ng daloy ng tubig. Malamig na tubig. Marahang bumangon ang bawat isa. At pagtingala nila ay nakita nilang butas sa kisame ng kuweba kung saan sila nanggaling. Kung saan ay bumagsak sila sa isang water system. Paano tayo lalabas dito? Hindi natin alam kung nasan na tayo. Wika nitong si Nasty. Alam ko kung nasan tayo. Agad na wika nitong si Mina. At doon nila napagtanto na kabisado nga pala nito ang lugar dahil pinag-aaralan nila ito. Kaya naman napangiti na lamang sila. At sa halos 1 oras na paglalakad at pagsuot sa mga butas ay tuluyan silang nakalabas sa isang masukal na lugar. Bagaman madilim pa, di pa sumasapit ang umaga, ay nagliwanag ang paligid dahil sa dami ng mga pulis at mga ambulansya sa lugar. Kinatanghalian, matapos magamot ang kanilang mga sugat sa isang ospital sa Lucena, ay nagpaalam na ang grupo kay Mina at ito'y nangako sa kanila na hindi nito ikukwentong mga nakita kahit pa kanino. Ito'y para na rin sa seguridad ng mga detectives. Kaya naman masaya silang babalik sa Maynila na natapos ang isang napakahirap na misyon. At sa kanilang kasakyan ay nagbibiroan na lamang sila at nagtatawanan. Muli maraming salamat sa inyo mga pao sa inyong pagsama sa isa pang adventure ng Midnight Detectives. Sa pagpapatuloy ng kwento, anong nilalang naman kaya o pwersa ng dilim ang kanilang makakaharap? Abangan sa susunod na episode ng Midnight Detectives. Iilang minuto pa lang na tayo'y nagkakahiwalay. Ngunit bakit tila pa